Magandang araw mga bata. Mabuhay sa ating aralin sa Sibika. Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang iba't ibang pangkat ng mga tao sa mga lalawigan at rehiyon sa bansa. Matututuhan mo rin sa araling ito ang kultura, wika at katangian ng bawat pangkat ng mga tao sa lalawigan. Tayo na't magsimula. Ngayon, ating pag-aaralan ang iba't ibang pangkat ng mga tao sa mga lalawigan at rehiyon. Sino-sino nga ba ang pangkat etniko sa Pilipinas? Pag sinabi natin pangkat etniko, ito ay pangkat ng mga taong may sariling wika, kaugalian, tradisyon at paniniwala na karaniwang naninirahang sama-sama sa isang lugar. Mga pangkat ng mga tao sa mga lalawigan at rehiyon sa Luzon. Una ay ang Buntok. Ang Buntok ay naninirahan sa Mountain Province. Ang kanilang kultura ay natatangi at kilala sa pagkakaroon ng mga hagdan-hagdang palayan. Pangalawa, Ivatan. Ang Ivatan ay naninirahan sa Batanes. Ang katangian ng kanilang bahay ay gawa sa kugon at mga bato. Pangatlo, Ilocano. May mga Ilocanong naninirahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, Abra at Isabela. Sila ay kilala sa pagiging matipid. Panlima, Kapampangan. Ang Kapampangan ang isa sa malalaking pangkat etniko sa gitnang Luzon. May tiwala sila sa sarili, masarap magluto, mahilig sa handaan, mahilig sa magagandang bagay, malikhain at relihiyoso. Bicolano. Bicolano ang karamihang naninirahan sa mga lalawigan ng Albay, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Sur at Camarines Norte. Ibaloy. Ang Ibaloy ay naninirahan sa Timog Silangang Benguet, kabilang ang La Union, Pangasinan, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Mangyan. Ang Mangyan ay tawag sa mga katutubong pangkat na naninirahan sa Mindoro. Sila ay gumagamit ng sinaunang paraan ng pagsulat na tinatawag na baybayin. Aita or Aita. Sila ay naninirahan sa Central Luzon, Laguna, Cagayan, Panay, Quezon at Negros. Ang pangkat nila ay karaniwang binubuo ng maliit na pamayanan na may 1 hanggang 5 pamilya. Sambal. Ang Sambal ay naninirahan sa Sambales at sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Ibanag. Ang Ibanag ay naninirahan sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. Ang bayanihan at pagtutulungan ay nangingibabaw sa kultura ng mga Ibanag. Ngayon naman, tayo dumagaw sa pangkat ng mga tao sa mga lalawigan at rehiyon sa Visayas. Una ay ang Cebuano. Ang Cebuano ay naninirahan sa lalawigan ng Cebu at ibang bahagi ng Visayas, isa sa malaking pangkat etniko sa bansa. Pangalawa, Kinaraya. Ang Kinaraya ay naninirahan sa lalawigan ng Antique, karaniwang mga magsasaka at mga mangingisda, ang mga Kinaraya. Pangatlo, Sulud. Ang Sulud ay naninirahan sa lalawigan ng Antique, Capiz at Iloilo. Ginagamit ang sistema ng kaingin sa pagtatanim. Pang-apat, Waray. Ang Waray ay naninirahan sa lalawigan ng Samar, Leyte at Biliran Islands. Pagsasaka at pangingisda ang mga pangunahing kabuhayan ng mga Waray. Panlima, Aklanon. Ang mga Aklanon ay naninirahan sa lalawigan ng Aklan. Karaniwan sa kabuhayan ay pangingisda at pagtatanim. Pang-anim, Abaknon. Ang Abaknon ay naninirahan sa Kapul Island at ilang bahagi ng Samar. Pangingisda ang kanilang pangunahing kabuhayan. Pang-anim, Ilonggo. Ang Ilonggo ay naninirahan sa lalawigan ng Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Pampito, Boholano. Ang Boholano ay naninirahan sa lalawigan ng Bohol. Ang wika ng Boholano ay nahahawig sa mga Cebuano. Ngayon naman, tayo dumako sa pangkat ng mga tao sa mga lalawigan at rehiyon sa Mindanao. Una ay ang Badyaw. Ang Badyaw, ang salitang Badyaw ay nangangahulugang tao sa dagat sapagkat nakatira sila sa bangkang bahay. Marami sa kanila ang makikita sa Sulu. Pangalawa, Meranao. Ang Meranao ang pinakamalaking pangkat ng mga Muslim sa bansa. Meron silang malikhaing bagay
na kanilang inuukit ang sari-manok. Pangatlo, Bagobo. Ang Bagobo ang naninirahan sa timog at silangan ng Mount Apo sa Davao. Meron silang pinuno na tinatawag na dato. Pang-apat, Yakan. Ang Yakan ay naninirahan sa Basilan Island at sa mga isla ng Zamboanga. Ang kanilang mga tahanan ay kadalasang kalat-kalat sa kanayunan. Pang-anim, Tibuli. Ang Tibuli ay naninirahan sa Cotabato. Gumagamit sila ng sistemang kaingin sa pagtatanim. Bahagi ng kanilang kultura ang pagpapaganda at pag-aayos ng buhok. Tausug. Ang Tausug ay naninirahan sa lalawigan ng Sulu. Ang kanilang relihiyon ay Islam. Ang kanilang tradisyon ay nakabatay sa tradisyon ng mga Muslim. Ilan lamang iyan sa mga kilalang pangkat etniko sa Pilipinas. Ngayon naman, ating sagutin ang maikling pagsusulit. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay pangkat ng mga tao nakatira sa bangkang bahay na nasa dagat sa lalawigan ng Sulu. A. Badyaw, B. Tausug, or C. Tibuli. Ang tamang sagot ay letter A. Badyaw. Pangalawa, pinakamalaking pangkat ng mga tao sa bansa. A. Maranao, B. Mangyan, or C. Tagalog. Ang tamang sagot ay letter C. Tagalog. Pangatlo, pinakamalaking pangkat ng mga Muslim sa bansa. A. Maranao, B. Mangyan, or C. Tagalog. Ang tamang sagot ay letter A. Maranao. Pang-apat, mga katutubo sa North Luzon na naninirahan sa lalawigan ng Batanes. A. Ivatan, B. Ilocano, or C. Bicolano. Ang tamang sagot ay letter A. Ivatan. Panlima, sila ay naninirahan sa lalawigan ng Zambales at kanlurang bahagi ng Pangasinan. A. Aklanon, B. Zambal, or C. Ivatan. Ang tamang sagot ay letter B. Zambal. Pang-anim, pangkat ng mga taong may sariling wika, kaugalian, tradisyon at paniniwala na karaniwang naninirahan ng sama-sama sa isang lugar. A. Pangkat etniko, B. Sari-manok, or C. Baybayin. Ang tamang sagot ay letter A. Pangkat etnik. Pampito, sinaunang paraan ng pagsusulat na ginagamit ng mga katutubo sa bansa bago dumating ang mga Espanyol. A. Pangkat etniko, B. Sari-manok, or C. Baybayin. Ang tamang sagot ay letter C. Baybayin. Pangwalo, malikhaing bagay na inuukit ng mga Maranao. A. Pangkat etniko, B. Sari-manok, or C. Baybayin. Ang tamang sagot ay letter B. Sari-manok. Pangsyam, alin sa mga sumusunod na mga pangkat etniko ang hindi matatagpuan sa Mindanao? A. Mangyan, B. Tibuli, or C. Maranao. Ang tamang sagot ay letter A. Mangyan. At pang-sampu, alin sa mga sumusunod na mga pangkat etniko ang hindi matatagpuan sa Luzon? A. Tagalog, B. Ibaloy, or C. Waray. Ang tamang sagot ay letter C. Waray. Yun lamang ang ating maiksing aralin ngayong araw. Iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam!